Good day, we're Group 7 Technigru and we're here to present our programs. So para po sa program number 1, gumamit po kami ng lookup table para po i-represent yung 7 segment display ng 0 to 9. So ang nangyayari po dito, kada pindot po ng button ay nagbibilang po yung 7 segments from 0 to 9. So tignan po natin. As of now, yung counter po ay nasa 0 dahil hindi pa po ginagalaw yung button. So, ayan na po, naka-on na siya. 1, 2, 3, 4, 5. Ayun, yun po. And for our program number 2 naman po, same lang din po siya sa program number 1. Ang pinagkaiba lang po ay nagkaroon po siya ng pang-count downwards. Which is gumamit po dito ng if-else na kung ay ang count is less than 9, magka-count po ng upwards yung 7 segments at if else, count downwards if count is greater than 0, doon naman po siya magka-count ng pa-downwards. As you can see, ayan na po. Then for program 3 naman po, so we used 4 buttons po with the following function. So for the first button po, we use this to set the decreasing start value. Then for the second button naman po, ito po yung pang-set natin ng or pang-increase ng starting value. Then third button naman po is for pang-reverse ng count into descending order. Then the fourth one naman po is pang-reverse ulit ng count, pero this time naman po is for ascending order na. So, babasahin po yung input from the buttons using the bool functions as stated here po sa code. Then, yung mga if-else naman po yung mag-execute ng commands na sinet natin sa buttons which is yun nga pong stated earlier. So, here po nakikita po natin tumataas yung starting value. Then, ito po yung pan-decrease, the first button. Then, the third button po will make it ascending. Then, the fourth button po will descend. Then, for the fourth program naman po, so we use 3 LEDs po with colors red, yellow, and green. So yung value po na i-display sa 7th segment is mag-i-increase ng 1 every 1 second. And the ilaw naman po yung LED. So 9 po sa red, then 1 sa yellow, then 8 sa green. So sa code naman po is nag-set po tayo ng if-else statements to do our intended operations sa LED. So ito po yung program. So check natin konti. Over here, we can see po na start na po yung simulation. So, first second, umilaw po yung yellow. Then, if we'll wait po up until 8, then iilaw po yung red. Then, 9 po is green. So, for the problem 5 naman po, gagawa po kami ng program na gumagamit ng switch at 7 segments. So, ang ginawa po namin dito ay nag-modify lang po ng code sa problem number 1 na nagbilang po ng from 0 to 9. Ang ginawa naman po namin ay nagdagdag po kami ng letters. So, sa video po, makikita nyo po, nagdi-display na po siya ng numbers from 1 to 9 and nagdagdag po kami ng letters. Ayan po. G, R, O, U, E,
tapos 7. So, dinisplay lang po namin yung group 7 using 7 segments. Then for the last program po, which is program 6, so we use photoresistors po instead of dip switches since hindi po siya available sa Tinkercad. So based po sa value ng photoresistor na magpiprint po yung text sa 7 segments with a marquee effect. So nag-set po kami sa 7 segment ng values over here. So here po, makikita po natin na nag-set po tayo ng value sa 7 segment ng mga letters na possible i-display. Then gumamit po tayo ng loop para i-display yung mga intended messages. So, as we can see here po, when we modify the value po of the first photoresistor, the text hello displayed on the 7 segments with a marquee effect. Then modifying naman po yung value ng second photoresistor will display the text by po with a marquee effect as well. So that's all po. Thank you.